Hello po, magandang araw mga kaibigan. We're live once again. And medyo malamig ang panahon. Kaya nakabonit ako ngayon at nilalamig ng kaunti. So, kumusta po tayong muli mga kakusina? So, medyo matagal-tagal din, no? Bago tayo ulit nakapag live video at nakapagkakumustahan. So, kumusta po ba ang mga buhay-buhay? Ngayong 2021, no? January, ano ba ngayon? January 15? Yep, 15 na nga, 15. So anyway, how's everybody? Kumusta ang ating mga kalagayan po ngayong pagpasok ng 2021? Marami na po bang nabago? Marami na po ba ang nangyari? At nalagpasan na natin ang 2020 na kung saan ay tunay na tayo ay matagumpay sapagkat hindi hinayaan ng Panginoon na tayo ay anong tawag doon? Magapi or hindi tayo nanlupaypay sapagkat tuloy pa rin ang buhay, no? So ngayon po, napagandahan ang nais ko pong i-share sa inyo, no? Marahil nakikita nyo yung mga malalaking bahay, no? Kapag kami nadadaanan tayo, ano kaya yung nasa sa isip ninyo? Kapag meron kayo nakikitang malaking bahay dyan, nadadaanan ninyo, no? Sumagi po ba sa isip ninyo na minsan sana magkaroon din ako ng ganyang bahay, no? Kung makikita nyo yung mga bahay ni Manny Pacquiao, ang lalaki, no? Talagang mansyon. At yung mga mayayamang politiko na kung saan ay ang lalaki ng bahay nila, no? Hindi mo maisip paano kaya nililinis yun, no? Ng mga katulong sa sobrang laki. But anyway, huwag kayong mainggit, mga kaibigan, mga kakusina, mga kalabandera, mga katindera, no? Mga tindero, magtataho, o sino man, no? Huwag kayong mainggit sa mayroong mga malalaking bahay. Dahil itong pag-uusapan natin ngayon, magugulat kayo, no? Dahil meron din pong hinihanda ang Panginoon sa inyo na mansion in heaven. Yan ang sabi niya. So magbasa muna tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon, no? Na tayo ay huwag mainggit sa mga may malalaking bahay. Meron din siyang inihanda para sa atin. Pwede na po ba kayo? Basahin natin sa John 14, 1 to 3. Okay? Nabasahin natin. Hanggang 4. Ito yung kanyang pangako. May pangako po ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. So, paano natin ma-acquire ito? Madali lang, babasahin natin, no? Okay, ang sabi ng Panginoon dito nung bago siya umalis, no? Bago niya iniwan ang kanyang mga alagad. Sabi niya, "Do not let your hearts be troubled." Wag daw mag-alala yung puso natin, no? Bakit? You believe in God, naniniwala kayo sa Diyos, believe also in me. No? Sabi niya, kung naniniwala kayo sa Panginoon o sa Diyos, maniwala din kayo sa akin. Ang Panginoon Jesus po ang nagsasalita. No? In my Father's house has many rooms. No? Pero sa ibang translation, mansion po ito. In my Father's house are many mansions. Ang sabi. If that were not so, no? Would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Kung magkagayon man, ang sabi ng Panginoon, pupunta ako doon at ipaghahanda ko kayo ng inyong mga kalalagyan o lugar. No? Yan ang sabi ng Panginoon. And if I go and prepare a place for you, pag ako'y nandun na at pinaghanda ko na at naihanda ko na ang lugar na kalalagyan ninyo, I will come back and take you to be with me, that you also
may be where I am. So, babalik ang Panginoon. At siya, anong sabi? And take you to be with me. At kukunin ko kayo. Para kung saan ako nandoon, nandun din kayo. Okay? So, you know the way to the place where I am going. So, alam daw natin kung saan ang daan. No? Kung paano makakarating doon sa kinalalagyan ng Panginoon. Itutuloy po natin dito sa verse downward na sa 5 hanggang sa 7. Okay. So, yung way kasi nabanggit ng Panginoon para maintindihan natin. So, alam naman natin na nagsalita ng Panginoon na sinabi niya na meron daw tayong aasaming mansion o rooms o lugar dun sa kung saan siya pupunta. So, dahil binanggit niya, you know the way to the place where I am going. So, susundan natin itong verse 5 hanggang 7. So, ngayon, nagtanong si Thomas. Ang sabi niya, Lord, we don't know where you are going. So, how can we know the way? Yan ang tanong. Hindi pala alam ni Thomas, no? Na kung saan ay ang Panginoon, ang tagal-tagal niyang kasama, kaya hindi pa rin niya pala nalalaman yung mga bagay na sinasalita ng Panginoon sa kanya. So ngayon, sumagot ulit ang Panginoong Jesus. Ito ang sabi. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. So, tignan nyo napakalalim nito Kung nakikilala nyo ako, sabi ng Panginoon nakikilala nyo rin ang Ama. No? Bakit? Ngayon daw, you do know Him and have seen Him. So, nakilala nyo na ang Diyos, ang Panginoon, kasi nakilala nyo si Kristo. So, ibig sabihin, si Kristo at ang Ama, iisa. Di ba? Kasi siyang nagsalita nito, siyang nagsabi dito. But anyway, bigyan na muna natin ng emphasis yung sinasabi kong mansion, no? Para maintindihan po natin, baka kasi maraming tao, no? Baka kaya lang susunod o tatanggap sa Panginoong Jesus dahil mayroong inaabang ang mansion na talagang dahil wala siya ditong mansion sa lupa, ay baka doon may enjoy niya yung bahay. So ito, liliwanagin po natin Ang sinasabi po rito, the night before Jesus was crucified, He told His disciples that He would be leaving them and that they could not go with Him. Okay? It is the night pala before. Sorry. It is the night before the Lord Jesus Christ was crucified. So, tinanong niya, no? Tinanong ni Pedro, Peter asked where he was going and why he couldn't go with him. And Jesus assured them that they would follow Him eventually. So, yung pupuntahan kasi ng Panginoon, no, hindi pwedeng puntahan ng mga disipulo niya that time. Kasi nga babalik siya doon sa kanyang kinalalagyan doon sa kanyang trono. Okay? To make it short, ito ang pagkakasabi. Baka kasi ang mga tao, di ba pag sinabing mansion, literally, pumapasok sa isip natin malalaking bahay. No? Yung talagang magara, parang palasyo, mansion malaking bahay kasi ito, sinasabi dito. Para po sa ating kaalaman, hinihigit pa doon ang inihanda ng Panginoon para sa atin. Hindi lang mansion. No? Hindi lang yung sinasabing mansion na kung saan ay mamamangha ka. Ang inihanda po ng Panginoon ay walang specific structure. No? Okay, liwanagin natin. This saying of Jesus has confused many because of the King James Version's rendering of the words house and mansion. No, kasi nga itong sinasabi sa King James Version. Pero itong binasa natin, ito ay New Translation, NIV, no? New International Version, nang sinabi rito room, no? In my Father's house has many rooms. So ano ba yung rooms na sinasabi dito? So the Greek word translated, teka muna, bago yung room, dito muna tayo sa house o sa mansion. The Greek word translated house means an abode, no? Literally or figuratively, and by implication, it means a family. Okay? Tatandaan po natin kasi yung lugar ng Panginoon ay ang langit, no? Na kung saan nandoon lahat
o doon lahat mananahan ang sa Kanya ay mga sumunod, tumanggap sa Panginoong Hesus, nagkaroon ng relasyon sa Kanya. So ngayon, lahat po ng mga naging followers or believers of Christ, they are one in spirit, and they call themselves, we call ourselves family of God, family of Christ. Okay? So kaya nga, the Greek word translated to a house means an abode, literally or figuratively, and by implication, it calls a family. So we are one family with Christ, no? Doon sa lugar na kung saan dadaling tayo ng Panginoon, ay isa lamang tayong pamilya. Okay? The word translated mansions naman, or rooms, dito, yung sinasabi kanina na binasa natin, which means literally the act of staying or residing. Okay? So, yun yung ating magiging kalagayan sa Panginoon, na tayo ay maninirahan at mamamalagi doon sa langit, no? Doon sa kanyang magandang lugar, no? Higit pa sa mansyon, no? Kasi kung mag-iisip lang tayo na ang tingin natin ang lugar ng Panginoon ay parang malaking palasyo, hindi po. Ito ay lugar na kung saan ay ang lahat ay glorified, no? With His glorious and sovereign and divine image na makikita natin sa Kanya, no? So, putting Greek together, okay, kung sa translation which is the Greek translation, pag pinagsama po natin, Jesus is saying that in God's home, heaven, there will be many people in the family, and of all God, all abiding together. Okay? So, ang ibig sabihin na tayo daw po, no, na lahat na kung saan ay isang pamilya ay maninirahan o mananatili doon sa kung saan nandoon ang Panginoon, na He called it heaven. Di ba? So, anong maganda? Yung mansion lang o yung heaven na nandun tayo kasama ang Panginoon as one family of God, all abiding together, no? Magkakasalamuha, di ba? So, within God's heavenly house, ang sabi rito, Christians will live in the presence of the Lord. This is quite different from the idea of rows of mansions on streets of gold, which is the image many people have of what Jesus was saying. So, yun daw yung inaakala ng mga tao, na parang hile-hilerang mansyon, kasi nga, in my Father's house, kita mo, in my Father's house are many mansion. Kung titignan natin literally, isang bahay, pero ang nasa loob ng bahay, maraming mansyon. O di, gaano kalaking bahay yon, kasi may mansion sa loob. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Ang sinasabi ng Panginoon, na kung saan ang mansion or rooms na sinasabi doon sa bahay na yon, yung heaven, it's all about abode, no? Na kung saan ang mga tao na bilang family, na kung saan nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus at tumanggap sa Kanya, ay doon po raw tayo magdudwell all together, abiding in one place, na kung saan yun ang binabanggit ng Panginoong Hesus, na maninirahan kayo sa langit. Okay? So, Jesus Christ prepares a place in heaven for His own, those who have come to Him in faith, no? Lahat daw ng sa Kanya, no? For His own, those who have come to Him in faith. Okay? Yung nanampalataya sa Panginoong Hesus, no? Nagkaroon niya ng tamang relasyon, at nanatiling tapat at sumunod sa Kanyang mga nais ipagawa, nais niya sa atin bilang mga makasalanan. Okay? Na kung saan tayo naman talaga ay wala talaga tayong lugar sa langit kung tutusin po. But because of His grace, by His grace, no? Ephesians 2:8 and 9, no? For we have been saved through faith, and not by works,
So no one can boast. It's all by His grace lang talaga. So kaya tayo nagkaroon ng ah, parang karapatan, no? Na maging tagapagmana ng langit. Okay? And the Holy Spirit prepares the redeemed on earth for their place in heaven. So yung banal na espiritu po, no, nung umakyat ang Panginoong Hesus, iniwan niya ang banal na espiritu sa atin na siyang magiging tagapagturo, siyang magpapaalala sa atin ng mga dapat gawin, no, habang ang Panginoong Hesus ay nandun pa sa kanyang trono ngayon. Time will come, sinabi nga niya, di ba? I am going there to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me. So, babalik talaga ang Panginoon. Yung talagang kukunin niya yung lahat ng nasa Kanya. Lahat ng Kanya. Okay? In Revelation 7:9, tell us that there will be a great multitude in heaven that no one could number. So, ganun daw karami talaga. No? A great multitude in heaven that no one could number. All standing before the throne. Diba? Biro mo, nakaharap sa Panginoon. Nandun lahat ng kanyang mga tagasunod. Here again, the imagery of all multitude together, not living separately in different mansion. So, hindi. Lahat tayo ay magkakasama, no? Iisa lang. Lahat po nang mapupunta doon sa kanyang kalangitan. Doon sa kanya. Basahin ko yung John 17, kung ano yung prayer ng Panginoon bago siya bumalik. No? John 17. Okay, Jesus prays to be glorified. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed. So kasi nandito pa siya nung panahon na ito, nasa lupa ang Panginoong Hesus, no, nasa katawang tao, no, hindi pa siya doon sa kanyang kaharian kasi nga ang Panginoon kasi ay Diyos talaga na nagkatawang tao. Okay, so nung nananalangin siya, he was in the form of man. Okay? Ang sabi niya dito, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given me. Okay? Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ. Kita niyo yan. Ha? Now, this is eternal life. Ang pinag-uusapan dito, yung eternal life. Na kung saan heavenly issues. No? That they know you, the only true God. The only true God and Jesus Christ. So, si Jesus Christ is the only true God. Okay? Nasusundan niyo po ba? Whom you have sent. Okay? I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Nalinaw nandun na ang Panginoong Hesus bago pa kinreate ang sanlibutan, ang mundo, ang lahat ng nandito, pati mga tao, pati mga planeta. Ang Panginoong Hesus, He is in existence na. Okay? And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Okay? So, ito ang panalangin niya sa atin. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me and they have obeyed your word. Now, they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you and they believed that you sent me. Okay? I pray for them. I am not praying for the world. Okay, malinaw. Ang pinapanalangin ng Panginoong Hesus dito, yung kanyang mga disipulo, yung kanyang mga tagasunod, lahat ng mga nakipagtipan sa kanya. But for those you have given me, for they are yours.
Okay, I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. I will remain in the world no longer. Kasi nga, alis ang Panginoon, di ba? Hindi siya taga dito eh. Hindi talaga taga sanlibutan ang Panginoon. But they are still in the world. Nananatili pa ang mga kasama niya sa world. And I am coming to you. Babalik na siya. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Tingnan nyo ha. Kausap ng Panginoong Jesus ang Diyos nung nasa katawang lupa siya. Pero siya rin ay Diyos. Ha? Ang sabi dito, I am coming to you, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Okay? While I was still with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so the scripture would be fulfilled. Okay? I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. Okay? Babalik ang Panginoon, pero pinangakuan niya, no? Pinakakuan niya sa kanya yung mga sumusunod, nanampalataya at nakipag-ugnayan na kung saan so that they may have the full measure of my joy within them, no? I have given them your word, and the world has hated them. Okay, tinaniman tayo ng Panginoon ng tamang pagkaunawa sa kanyang mga salita na hindi nauunawaan ng sanlibutan, kung kaya't ang mga taga-sanlibutan ay nagagalit, naiinis. Ano ang pinagsasabi nyo? Hindi namin kayo maintindihan. Anong kababalagan niyang mga sinasabi ninyo? Na kayo ay pupunta sa langit. Di ba? Yan yung mga katuwiran ng mga taong hindi nakakaunawa. Hindi nakakaalam na mayroong Diyos, na mayroong Jesus na nagpakpako sa krus, naging daan upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at tayo magkaroon ng kaligtasan. Yun talaga ang mission niya. Okay? Okay, asa na tayo? I have given them your word, and the world has hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. So, hindi na tayo taga-sanlibutan. Tayo mga nagtiwala at nanampalataya sa Panginoon Jesus, nakipagtipan, sumunod, at pinapasok siya sa ating puso, ang buhay natin ay hindi na nakapattern sa sanlibutan. Okay? My prayers is not that you take them out of the world, okay? But that you protect them from the evil one. Okay? Habang tayo po ay narito pa at pinapangaral ang salita ng Panginoon, ang nais ng Panginoon ay maingatan tayo, no? Na kung saan, alam naman natin na nandyan ang si Satanas na siyang deceiver, liar, distractor, no? Siya yung sumisira ng lahat. Siya yung magdideceive sa atin upang mapalayo sa Panginoon at sa Diyos. Okay? They are not of the world, even as I am not of it. Sabi ng Panginoon Jesus, sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Okay? So ito yun, mga kaibigan, ang nais ng Panginoon sa atin. Kagaya nung sinasabi natin kanina na yung mansion na binabanggit dito ay isa pong lugar na kung saan ay napakaganda. Hindi po ito literal na mansion, kundi ito yung langit na inihahanda ng Panginoon sa mga tao na hinanda rin ang mga sarili para sa pagsunod at pagtalima sa Panginoong Jesus. So ito yun, no? Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Na kung atin lamang pong bibigyan ng pansin, no? Na tayo ay hindi mananatiling hindi tayo mananatili dito sa mundo. Mawawala tayo. Pero
merong dalawang bagay tayong patutunguhan. No? At isa nga ito, yung sinasabi ng Panginoon. At meron ding isa na kung saan ang lahat ng hindi sumunod sa Kanya. Ano, sabi dito sa Revelation. Ulitin ko lang to sa Revelation. Maganda ito eh. Revelation 21:15. Okay, hindi tayo nagkakamali. Revelation 21:15 ang sinasabi rito. Okay, ha? Hindi yata 21:15 o 15:21. Well, where are you? Hanapin po natin, ha? Where is that? 2015? No, it's not. Okay, sorry. Revelation 20:15. Okay? Ito yung pinag-usapan natin. Ito yung magandang plano ng Panginoon, no? Pati doon sa panalangin niya na tayo ay madala doon sa kanyang kinalalagyan, na pinaghahanda niya tayo na sa kung saan sa kanyang pagbabalik kukunin niya tayong lahat. Kukunin niya yung mga sumunod sa kanya at nagkaroon ng relasyon at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Ngayon, kung hindi man tayo dyan mapunta, ito ang sinasabi, no? Sa Revelation 20:15. Okay? Or basahin din muna natin sa sa 11. Okay, umpisahan natin sa 11 para malinaw, no? Okay, kung hindi tayo mapupunta sa langit na hinahanda ng Panginoon, na merong doon tayong lugar, no? Eto, basahin natin. Then I saw a great white throne. Okay? I saw a great white throne, and him who was seated on it. No? Ang Panginoong Hesus yun, na nakaupo na doon sa kanyang trono. The earth and the heavens fled from His presence. No, natakot. Okay? And there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Okay? The sea gave up the dead that were in it. Okay? And death and Hades gave up the dead that were in them. So, biro nyo lahat ng namatay na doon sa dagat, na lunod, na hindi na natagpuan, aakyat ulit, no? Lahat mabubuhay sa harapan ng Panginoon. Okay? Kahit yung mga nakalibing na. Tingnan ninyo. Kahit pa yung kinain ng pating. Nagtataka kayo kung gaano kakapangyarihan ang ang Panginoon sa mga kaganapang ito. Biro mo, the sea gave up the dead that were in it. No, yung mga namatay na doon. Na mga tao na may kaluluwa, hindi hayop. Tao ang pinag-usapan dito. Okay? Pati yung mga namatay na ilibing, no? Kung saan man namatay ang mga tao na yan, na may kaluluwa, lahat yan haharap sa Panginoon. Okay? Okay, let's continue. Let's continue. Okay? The sea gave up the dead that were in it, and the death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Okay? Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Okay? The lake of fire is the second death. Yan. Kung hindi tayo mapupunta sa inihahanda ng Panginoon na ating pinagpaglalagyan, na kung saan sinasabing rooms or mansion, pero not literally that is the one that we pertain, na nakikita nating mansion na maganda. But the Lord is talking about the heaven where we abode, where we one family will dwell together. This is what the Lord is pertaining for that sinasabing mansion in heaven. Okay? So ngayon, dito, yung mga hindi mapupunta doon. So, mag-isip po tayo. Kung hindi tayo mapupunta sa inihahanda ng Panginoon, ito ang ating pupuntahan. Okay?
The lake of fire is the second death. The lake of fire. Itong mas nakakatakot. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown in the lake of fire. Malinaw po. No, Revelation 20:15. Pero binasa natin ang 11. So, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown in the lake of fire. So, tayo po ba mga kaibigan ay nasigurado na po ba natin na tayo ay may susulat sa aklat ng buhay? Ay kung hindi pa, itutuloy natin. Ito yung sinasabi ng Panginoong Jesus nung nagtanong si Thomas, di ba? Sabi niya, Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano na malalaman kung saan ang daan? Sumagot ang Panginoong Jesus. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? So, yun lang ang daan. Ang Panginoong Jesus lang ang totoong daan. Ang katotohanan at ang buhay. So, siya na nag-offer ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kung ating tatanggapin at i-acknowledge sa ating mga puso na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas, si Jesus yun na dapat nating papasukin sa ating puso. Na siyang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon dito sa inahanda niyang mansyon kung wala tayong kaugnayan sa Kanya at kung hindi natin siya kikilalanin bilang ating tagapagligtas. No? Ito yung bagay na napakaganda ninyong dapat bigyan ng higit na importansya, mga kaibigan. No? Ang lahat ng bagay dito sa mundo mawawala. Okay? Tignan natin. Peter. 2 Peter. Dito tayo magtatapos po. No? Sa Peter. Kung ano ang sinasabi ng Peter sa mga darating na panahon. Okay? Peter, living for God. Pasensya na po ay nahanap ko kasi ito yung talagang mangyayari sa amin sa darating na panahon na kung saan nakakatakot, no? Na dito po binanggit ni Pedro yung mga kaganapan na ang miski ang mga planeta sa kalangitan ay talagang matutupok dahil sa sobrang init ng apoy na magaganap. 2 Peter, ito pala. So, malapit na po tayo. 2 Peter 3. Okay. Diyan na pala ito. The day of the Lord. Ito na yan. 3. Sorry, So,
So ito lang yung pagdating ng Panginoon, no? Kung saan ay tingnan nyo ha. Dear friends, this is now my second letter to you. Ito yung sulat ni Pedro. I have written both of them as reminder to stimulate you to wholesome thinking. Para maisip natin. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. May command ng Panginoon dito. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, where is this coming he promised? Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. But they deliberately forget that long ago, by God's words, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. By these waters also the world of that time was deluged and destroyed. Okay? Nangyari yung panahon ni Noah. Di ba? Dinestroy ng Panginoon yung mga tao sa pamamagitan ng tubig. Okay? By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destructions of the ungodly. By the same word, sa parehong salita, ngayon, ang kasalukuyang langit at ang lupa, itong mundo, ay reserve. Anong reserve sa Tagalog? Ay pinamalagi para saan? Para sa apoy. Okay, yan yun darating ang apoy. Being kept for the day of judgment and destructions of the ungodly. Okay? Darating ang paghuhusga at pagkasira, pagkatupok ng mga hindi nanampalataya at hindi sumunod sa Diyos. But do not forget this one thing, dear friends. Huwag daw natin kalimutan. With the Lord, a day is like 1,000 years. And 1,000 years are like a day. Ibang panuntunan ng Panginoon. Baka akala nyo, ang tagal-tagal na nating namumuhay. Ang tagal-tagal ng sinasabi ito, hindi pa nagaganap. 1,000 years ago na. Pero tandaan nyo, sabi rito, 1,000 years to a man is just a day to the Lord. Okay? The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. So, hindi ang Panginoon kailanman ay hindi sinungaling sa kanyang mga pangako, no? At sa kanyang mga sinalita. Gagawin niya kung ano ang sinabi niya. Pero, ang sabi dito, instead, He is patient. No? Nagtitiis pa rin ang Panginoon. Nag-aalala pa rin sa atin. Na kung saan ayaw niya, not wanting anyone to perish, ayaw niya tayong mapahamak, no? O mabulid sa apoy ng impyerno na binasa natin sa Revelation kanina. Okay? But everyone to come to repentance. Inaantay niya na tayo pa rin ay patuloy na magsisi, lumapit sa Kanya. Okay? Kaya hindi pa nangyayari ang mga bagay na ito. Pero, He is not slow to His promise. Tandaan po natin. Kapag sinabi niya na ang mundo at ang langit ay nireserve niya for fire, mangyayari po ito. Magaganap ito. Dahil yan ang sinabi niya. Pero nga, dahil din, nag-aantay pa siya na ang lahat ng tao ay kumilala sa kanyang muli, makipagtipan, makipagrelasyon, sumunod, no? Hindi niya gusto tayong mapahamak. No? Pagkus, kailangan. No? But everyone to come to repentance. Okay? May babala. But the day of the Lord will come like a thief. Okay? The heavens will disappear with a roar. Okay? The elements. Ito yung sinasabi kong planeta. Elements sa taas. Okay? Lahat ng nandyan. Mars, Saturn, pati araw, pati itong mundo. Will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. No? Lahat ng nandito sa mundo, no, mawawala. Lahat. Okay? Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Ngayon daw, sa mamagitan po nitong live video na to, na naiparating natin sa inyo, na ito daw pong mangyayari. Ay nalalaman natin na magkakaroon ng ganitong distraction.
Anong uri daw tayo ng tao ngayon? Ano na ang ating iisipin? You ought to live holy and godly lives. Okay? As you look forward to the day of God and speed its coming. So, mas matutuwa tayong, Lord, ngayon na, gawin mo na. Kung tayo ay nakakasiguro na mayroon tayong relasyon sa Kanya. Di po ba? Kung alam natin na ganito ang mangyayari, ano pang buhay ang dapat nating isipin? Di po ba? Dapat, ang sabi niya, you ought to live holy and godly lives. Yun na pala dapat ang isipin natin. Kung alam pala natin na mangyayari ang mga bagay na to, di dapat ito yung maging uri ng pamumuhay meron na tayo ngayon, mga kaibigan. Kasi, as you look forward to the day of God and speed its coming, di ba? Nananabik tayo na dumating na yun, Panginoon. Sapagkat Kasi, alam natin na ililigtas na tayo. Okay? That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Napakatinding init nun. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and new earth, where righteousness dwells. So then, dear friends, okay, pag nangyari yon, nailigtas tayo, a new heaven and new earth will born. Okay, will be born. So, where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Yan, yung binabanggit natin kanina. Nagtitiis pa, nag-aantay pa ang Panginoon na ang lahat ay makakilala sa Kanya. Okay? Bear in mind that our Lord's patience means salvation. So habang hindi pa niya ginagawa, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makakilala sa Kanya at magkaroon tayo ng kaligtasan. Natanggapin siya, papasukin sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. So, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Okay? Yan po, mga kaibigan. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya, kung naintindihan po natin ito, ay maigi pa na habang hindi pa nangyayari ang mga bagay na to ay matagpuan tayo. No? Ngayon na. Huwag na natin sa walang bahala. Mag-isip na po tayo. Huwag na tayong maging masyadong abala, no, sa takbo o kung ano ang trend ng mundo. Dahil darating ang panahon, lahat po daw ito, it will come out bare. Walang matitira. Diba? Kalbo. Dahil sa init na darating. Okay? Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. Ginamit din ng Apostle Paul, di ba? Para pangaralan. Marami siyang lugar na pinuntahan upang ipangalat ang lahat ng mabuting balita sa lahat ng lugar. Kung saan, he writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain something that are hard to understand, which ignorant and stable people distort, as they do the other scriptures to their own destruction. Okay? Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan. Kung meron tayong mga pinag-aaksayang panahon na hindi naman nagiging beneficial, no? Yung sabi dito, might as well, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Paano natin malalaman at makikilala ang Panginoon? Di sa Kanya ring salita. Kasi dito natin siya makikilala ng lubusan.
Di po ba? Sayang ang mga panahong igugugol natin sa walang bagay, walang kasiguruhan. Kung ito ay nalalaman na natin, di po ba? Ano nga po raw uri ng pamumuhay mayroon na tayo dapat. So, dapat marahil, magkaroon na tayo ng preparation. Ihanda na natin yung ating mga sarili. Na kung saan, bago dumating ito, naisulat na tayo sa aklat ng buhay na sinasabi sa Revelation. So, yan po mga kaibigan, no? Nawa po sa ating pong live video ay marami po ang na-bless at nakaunawa, no? Na ito pong sinishare natin ay para po sa security of our future, no? Yung ating buhay dito sa lupa matatapos, no? Yung ating mga pinagpapaguran dito ay mawawala na saysay lahat yan. Pero kung itong bagay na na-discover natin at narinig natin ay pahalagahan po natin, ito yung bagay, no, na ating ma-enjoy eternally and forever with the Lord, no? So, nananabik po ba kayo doon sa inihahanda ng Panginoon na lugar na paglalagyan natin, higit pa sa mansyon, diba? Na nandun ang family of God na sabay-sabay tayong magpupuri sa dakilang Diyos na siyang naghanda nito at nagligtas sa atin. So yan lamang po. Maraming salamat. Nawa po ay nagkaroon tayo ng kaalaman at karunungan sa oras na iginugol ninyo para po mapanood ito at mapakinggan din. Kung nais nyo na ang iba pa ay makaalam ng mga bagay nito, pwede nyo po silang i-share. Pwede nyo po i-share ang ating live video ito, that they may have the idea, the knowledge, the thoughts of what is important. So maraming salamat po. May God bless us all, and may He continue to keep us safe at all times at maprotektahan tayo, no? Magandang gabi po from Winnipeg, and God bless you all. Bye-bye.